Marso 2050. Ang daigdig ay tinamaan ng isang pagsabog ng supernova. Bumagsak ang temperatura, dumating ang nagyayelong apokalipsis. Naging mahirap ang supply. Sa kabutihang palad, sanay akong mag-imbak ng supply. Maayos naman ang kalagayan ko, kahit paminsan-minsan. Nakakatulong ako sa mga kapitbahay. Chloe. Hindi man lang ako tiningnan ni Chloe. Bakit bigla siyang lalapit sa akin? Victor, pakiusap. Pasukin mo ako. Tanggapin mo na lang ako. Gagawin ko ang lahat. Ano bang ginagawa nyo? Bitawan mo ako. Malaki na ang natulong ko sa inyo. Nagimbak ka ng sobrang daming pagkain. Tapunan mo lang kami ng ilang bote ng tubig at noodles at akala mo magpapasalamat kami? Kayo. Hindi mo inaasahan yan, di ba? Aking mabuting kaibigan, ang babaeng matagal mong hinahabol ay kasama ko pala simula pa. Akala mo karapat-dapat ka sa akin? Kung hindi dahil sa supply mo, masusuka ako sa pakikipag-usap sa'yo. Tigilan mo na ang pagsayang ng oras sa talunang ito. Itapon siya sa labas. Kapag patay na siya, pwede nating kainin ang kanyang laman. Itapon siya. Oo. Gawin mo? Kung magagawa ko ulit ang lahat, hindi na ako magiging mabait kahit kanino. Mabubuhay lang ako para sa aking sarili. Saan ito? Anong nangyayari? Hindi ba ako namatay? Pebrero 24. Isang linggo bago ang araw ng paghuhukom. Ako ay muling isinilang. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging isang kordero na ihahain. Ang mga pumatay sa akin, magbabayad gamit ang kanilang dugo. Ngunit una, kailangan kong isaalang-alang kung paano makaligtas sa apokalipsis at mabuhay ng maayos. Maagang pumanaw ang aking mga magulang. Iniwan sa akin ang bahay na ito at mahigit 3 milyong dolyar. Ngunit para makaligtas sa apokalipsis, kailangan ko ng malaking supply at mga sandata para sa proteksyon. Ito ay isang dimensyong bulsa. Mahusay, gamit ang dimensyong bulsa na ito, makakapag-ipon ako ng malalaking yaman. Mayroon akong isang matapang na plano. Dumating na ang nagyayalong apokalipsis. Kakaunti ang supply. Kung maaari kong gawin itong muli, hindi na ako magpapakita ng awa kanino man. Mabubuhay lang ako para sa sarili ko. Bilang manager ng regional na bodega ng Megamart, alam ko nang higit kaysa kanino man kung gaano karaming yaman ang nakatago dito. Megamart, bilang pinakamalaking supermarket sa mundo, ay mayroong lahat ng gusto mo. Ang regular na stock nito ng supply ay kayang buhayin ng ilang lungsod, 10 milyong tao sa loob ng isang linggo. Hanggat nailipat ko ang lahat ng supply sa bodega sa aking dimensyong bulsa, maaari akong mabuhay ng napakakomportable sa apokalipsis. Sa aking nakaraang buhay, ako ay isang mangmang na tupa sa awa ng lahat. Sa buhay na ito, ako ay magiging isang lobo na lalamon ng lahat. Ginoong Vance, ang paggawa ng isang top-level na ligtas na bahay ay tatagal ng 5 araw. Ang mga materyales ay lahat military-grade, bulletproof, fireproof, impact-resistant, kabuuang halaga 8 milyong dolyar. Kailangan mong magbayad ng 2 milyong dolyar na deposito muna, ang natitirang 6 na milyong dolyar. Pagkatapos maihatid ang bahay, ay dapat bayaran sa loob ng 2 buwan. Kung tutuusin, ang puhunan sa materyales at paggawa ay malaki. Pipirmahan mo na lang ganyan?
May problema ba? Wala. Ginoong Vance, isa kang prangkahan na tao. Kapag dumating na ang apokalipsis, ang pera ay papel lang. Ang natitirang balanse, hindi na mababayaran sa buhay na ito. Dumating na ang deposito, salamat Ginoong Vance. Kasiyahan sa pakikipagnegosyo. Ginoong Davis, maaari mo ba akong kunan ng mga baril? Ginoong Vance, ang ganoong bagay ay hindi pinapayagan para sa pribadong pagmamayari. Mahigpit itong kinokontrol, hindi iyon madaling asikasuhin. Kailangan ko ng ilan para sa pagtatanggol sa sarili. Talagang wala akong gagawing ilegal. Maintindihan. Well, mayroon akong ilang koneksyon, ngunit ang presyo ay maaaring medyo. Hindi problema ang pera. Naiintindihan? Lahat dapat dumating sa tamang oras sa araw ng paghahatid. Makatitiyak ka, Ginoong Vance. Salamat. Brody, tingnan mo, sino iyon? Victor, anong ginagawa niya dito? Ang restaurant na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5,000 bawat tao. At siya ay isang tagapamahala ng bodega lang. Yumaman ba siya? Tingnan mo, siya ay umorder ng pinakamahal na putahe sa mesa. Pumasok tayo at tingnan. Kung siya ay talagang mayaman, hindi natin dapat palampasin. Kumalma ka. Hindi pa oras. 6 na araw pa bago ang apocalypse. Marami pa akong oras. Victor, ikaw nga talaga. Nakita lang kita mula sa bintana at naisip kong nagkakamali ako. Pre, ang galing ng setup mo. Yumaman ka. Hindi mo man lang sinabi sa kaibigan mo. Anong nangyayari? Hindi ba siya namumula dati kapag nakikita ako? At nauutal kapag nagsasalita? Bakit kaya ganito siya ngayon? Hindi, sobra lang akong nag-iisip. Paano siya magiging cold sa akin? Victor, nanalo ka ba sa loto o kumita ng malaki sa investments? Victor, kung may paraan ka para yumaman, isama mo ako. Magkapatid tayo, di ba? Ang galing mong kapatid. Huwag kang masyadong excited kapag nanliligaw. Kailangan mong magpahirap, pero dapat laging available kapag tumatawag siya. Sa nakaraan kong buhay, si Brody ang nagtulak sa akin na ligawan si Chloe. Noong mamatay ako, saka ko nalaman na magkasama na sila pala. Akala ko siya ay mabuting kapatid. Nagtuturo sa akin ng mga sikreto sa panliligaw. Lahat ng tinuro niya sa akin ay para maging alipores niya ako, para gawin ko ang lahat para sa kanila. Dahil nagkita tayong muli, turuan ko muna sila ng leksyon. Nagkaroon lang ng swerte kamakailan, namuhunan ng maliit at kumita ng kaunti. Talaga? Ang galing! Victor, sa wakas nagtagumpay ka na. Oo, sinabi ko sa'yo na magiging magaling ka. Dapat tayo'y magkasama ng madalas simula ngayon. Servidora, 2 pang set ng kubyertos. Magandang araw po, Ginoo. Narito po ang mga kubyertos na hiniling ninyo. Ay, sobra naman. Pero dahil ikaw ang nag-aaya, hindi ako magdadalawang isip. Tama. Hindi rin kami mahihiya. Isang order ng Australian lobster, at ang caviar din, at truffle foie gras, at isang bote ng Lafite. Kukunin ko ang M12 Wagyu. At ang seafood platter. Ganyan ba kayo kagutom? Iyan lang po. Bilisan niyo ang pagkain. Sige, sandali lang. Victor, mayaman ka na ngayon. Kailangan mo na kaming alagaan simula ngayon. Tama yan bro. Huwag kang mag-alala. Babantayan kita. Sisiguraduhin kong mapasa kanya si Chloe. Turuan mo ako kung paano siya makuha noong dinadala mo siya sa kama. Yun ba ang itinuro mo sa kanya? Talaga bang tingin mo sa akin ay tanga? Oh, maraming salamat. Tapos na ba kayong kumain? Oo, tapos na kami. Tara na. Sige, ikaw ang magbayad ng bill. Victor, ano ang sinabi mo? Sinabi ko na dapat kayo ang magbayad ng bill. Hindi ako kumain ng kahit anong in-order ninyo. Babayaran ko lang ang kinain ko. $8,800. Victor, niloloko mo ba ako? Hindi ba ikaw ang manlilibre sa amin? Kailan ko sinabi na manlilibre ako? Malinaw mong sinabi na magdagdag ng 2 set ng kubyertos. Kung hindi yun ang manlilibre, ano pa? Sinabi ko na magdagdag ng 2 set ng kubyertos. Ibig sabihin ay pwedeng kayong umupo at kumain kasama ko.
Pero hindi ko sinabi na ako ang magbabayad. Napakaraming ulam ang in-order ninyo. Kaya natural lang na inakala kong kayo ang magbabayad para sa sarili ninyo. Victor, niloloko mo kami. Niloloko ko ba kayo? Hindi. Iniisip ko lang, hindi naman kayo ganoon kahirap na hindi na kayo makabayad ng isang kainan, di ba? Victor, hindi ka ganyan dati. Tigil. Dati kang, Alam mo iyon. Iyon ay dati. Nagbabago ang tao. Victor, huwag kang umalis. Victor, nakikiusap ako! Ang interes ay nakolekta na. Ang puhunan, kokolektahin din sa lalong madaling panahon. Ang apocalypse. Dumating ka ng mabilis. Ginoong Vance, ang mga dingding, kisame, at sahig ay gawa sa 8 pulgadang kapal na alloy. Lahat ng pinto ay pinalitan ng mga pintong panseguridad na grade ng bangko. Mangyaring tingnan ang kisame sa itaas. Ang buong bahay ay nilagyan ng sistema ng ventilasyon at pagpapainit na pumipigil sa 99% ng pagkawala ng init. Gayon din, para matiyak ang iyong kaligtasan. Nag-install kami ng sistema ng pagbabantay sa buong gusali. Maaari mo itong suriin sa iyong telepono o TV, anumang oras, para sa mas magandang ilaw at pagmamasid sa labas. Pinalitan namin ang pintuan ng balkonahe ng isang buong salamin. Ginagawa itong bintanang mula sahig hanggang kisame. Ang salamin ay lahat ng bala-proof at putok-proof. Ako ay lubos na nasisiyahan sa ligtas na bahay na ginawa mo. Kung walang problema, mangyaring bayaran ang natitirang balanse sa loob ng 2 buwan. Siyempre, ang natitirang balanseng ito, talagang hindi ko ito babayaran. Ang isiping nagbayad lang ako ng $2 milyong na deposito at nakakuha ng libreng ligtas na bahay, nakakagaling. Ginoong Vance, iyan ang mga sandata na hiniling ninyo. Kung wala nang iba, aalis na ako. Darating ang araw ng paghuhukom, kailangan kong magmadali at salakayin ang malaking bodega ng Megamart na iyon. Kunin ito at magkakaroon ako ng walang katapusang supply. Victor, madalas kitang tinatawag nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Pasensya na, abala ako. Anong nangyari sa restaurant nung isang beses? Hindi mo na ba gustong makuha ang pangarap mong babae? Hindi ko pa pwedeng sirain ang tulay na yan. Kailangan ko muna silang panatilihing kalmado. Brody, alam mo yung pagpapahirap? Ibig mong sabihin, pero hindi mo siya pwedeng tratuhin ng ganyan. Hindi mo ba alam na madaling mahiya ang mga babae? Pinapahiya mo lang siya. Eto, ako na ang mag-ayos ng pagkikita ninyo ni Chloe. Sasabihin ko na ihahandog mo siya ng hapunan ngayong gabi. Magbayad ka na lang sa kanya, okay? Hindi ngayong gabi. Sa ibang araw na lang. Ubos na ang oras. Kailangan ko nang mag-ipon ng supply ngayon. Walang oras para sa dalawang walang hiyang yan. Binigyan ko ng pampatulog ang mga tauhan sa gabi kanina. At pinutol ko ang mga kamera sa pangunahing pasukan at sa loob ng bodega. Ngayon, maaari ko nang isagawa ang plano. Victor, hating gabi na. Bakit ka pala sumisilip sa bodega? Oo, eksakto. Magkapatid tayo pare. Hindi yan maganda pare. Ito ba ang ibig mong sabihin sa walang oras? Yumaman ka na ba at iniiwasan mo kami? Dahil nagtanong ka, maglilinaw ako. May malaki akong deal na ginagawa. May padala na lalabas mula sa bodega na ito ngayong gabi. Kung interesado kayo, pwede kayong pumasok at tumingin. Pero Pero kailangan nating manahimik. At kapag nasa loob, susunod kayo sa akin. Kung magtagumpay, may pakinabang kayo. Ano ang makukuha namin? Malalaman mo pagdating ng panahon. So, sasali ka ba o ano? Hindi ako sigurado dito, pare. Huwag mag-alala, naayos ko na lahat. Naka-off ang mga kamera. Natutulog ang mga tauhan. Mabilis lang tumingin sa loob. Ano bang pwedeng magkamali? Okay, sige. Pumasok kayo sa gilid na pinto. Susunod ako sa inyo. Pinutol ko lang ang mga kamera sa pangunahing pasukan, yung sa gilid na pinto. Maghintay ka rito para sa akin. Titingnan ko ang sitwasyon. Sige, bilisan mo. Brody, ano sa tingin mo ang tunay na pakay ni Victor?
Hindi naman ilegal yan, tama ba? Kung illegal. Basta kumikita. Hindi mo ba nakita ang kilos niya kamakailan? Kumakain ng mamahaling pagkain at bumibili ng lahat ng ito? Tiyak na yumaman siya. Manun, sa pamamagitan nito, kahit harapin ko ang pinakamalamig na panahon ng yelo, Manu. makakapamuhay din ako ng maayos. Isa na namang bayad sa interes ang nakolekta. Tungkol naman sa principal, kapag nagising ka, may malaking sorpresa na naghihintay. Amo, may malaking nangyari. Gumising ka. Anong problema? Ano ba yan? Nabakante na ang bodega natin. 2 taong walang malay na lang ang nasa loob. Ano? Tumawag ng pulis. Saan? Saan ito? Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Opisyal, hindi pagkakaintindihan ito. Talagang hindi pagkakaintindihan ito. Hindi pagkakaintindihan? E di ipaliwanag ninyo ang sarili ninyo. Bakit sa kalagitnaan ng gabi kayong dalawa ay nasa bodega ng Megamart at mahimatay sa tabi ng mahahalagang kalakal? Alam mo ba na ang lahat ng kalakal sa bodega ay nawala? Hindi namin alam. Dinala kami ni Victor doon. At hindi namin alam kung sino ang nagdroga sa amin. Tama. Kalokohan. Uminom si Victor ng tsaa na may droga. Wala siyang malay sa guard room sa loob ng 2 oras. May matibay siyang alibay. Imposible iyan. Ang surveillance sa pinto sa gilid, tanging kayong dalawa ang nahuli na palihim na pumasok sa bodega. Nasaan si Victor? Maaari na kayong umalis. Salamat, opisyal. Sa tanghali, darating ang apokalipsis. Chloe, Brody, kahit makalabas kayo, harap sa apokalipsis, walang supply, walang sandata, at gusto kong makita kung ilang araw kayo tatagal. Ang gamma rays ay dadaan sa daigdig sa tanghali at sa isang iglap, magdudulot ng mapaminsalang epekto. Ang enerhiya ay malapit ng maubos. Ang air conditioning at heating ay lahat mabibigo. 3, 2, 1. Dumating na sa wakas. Taginit ngayon, di ba? Bakit umuulan ng niebe? Akala ng lahat, ordinaryong niebe lang ito, pero hindi nila alam na simula na ito ng sakuna. Tungkol sa dahilan ng biglaang lamig, inaalam ng Weather Bureau. Mahirap maglakbay. Pwedeng mag-stock ng supply kung kailangan. Kakaiba? Bakit walang pulis ngayon? Tanga ka. Kung may duty sila, paano tayo nakatakas? Ito. Bilis bumaba ng temperatura. -85 degrees. Supply! Kailangan na bumili ng supply ngayon. Oh. Tara na. Ano gagawin natin? Naubos na ang supermarket. Ilan na lang ang natitira naming instant noodles. Kasalanan ni Victor to. Kung hindi niya tayo naipahuli, hindi sana tayo naubusan ng supply. Nauna si Victor sa atin. Nang malaman niyang may problema sa panahon, siguradong nag-stock siya ng supply. Text ko siya ngayon, papadalhan niya tayo.
Victor, pumasok tayo sa bodega ng Megamart ng magkasama. Bakit sinabi ng pulis na wala ka sa bodega? Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Di nagtagal, matapos tayong pumasok, may nanloko sa akin. Nag-aalala ako na baka may mangyari, kaya nagsinungaling ako ng konti sa pulis. Isipin mo, wala naman tayong tatlo ginawa. Kung lahat tayo ay pinaghinalaan at nakulong, walang mag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Mas mabuti na lumabas muna ako at humanap ng abogado para malaman kung paano kayo ilabas. Talaga, akala ko sinadya mo kaming lokohin. Dahil maaga kang nakalabas sa istasyon, malamang nakita mo ang balita tungkol sa malakas na bagyo ng niebe. Di ba? Nag-ipon ka ba ng maraming pagkain? Pwede mo ba akong pahiramin? Kapag natapos na ang malakas na bagyo ng niebe, babayaran kita. Sa nakaraang buhay ko, ganyan ako niloko niya at binigyan ko siya ng maraming pagkain. Pero nakipagsabwatan siya sa matalik kong kaibigan para patayin ako. Ang babaeng tulad niya, gusto ko lang siyang panoorin na mamatay ng miserable. Pasensya na, wala rin akong masyadong natitira na pagkain. Tingnan mo, ito ang steak na inihaw ko lang. Napakalamig. At si Victor ay nakamanipis na pajama lang. Tinatamasa ang steak at red wine. Nakatira tayo sa iisang building, pero parang nasa magkaibang mundo tayo. Ang sarap! Gusto ko rin kumain ng steak at uminom ng red wine. Medyo halata na ang ginawa ko. Dahil kilala ko si Victor, tiyak na magdadala siya ng konti. Ang lalim ng niebe sa ilang lugar ay lumampas na sa 12 pulgada. Ang sarap! Gusto ko rin kumain ng steak at uminom ng red wine. Trinato pa rin niya akong parang alipores. Pinapayuhan ang mga mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Kung gusto mong kumain, bumili ka na lang sa supermarket. Kung gusto mong kumain, bumili ka na lang sa supermarket. Victor, hindi ka tunay na lalaki. Binibigyan ka ng napakagandang pagkakataon at hindi ka man lang dumaan para pahangain ako. Chloe, sinusubukan ka lang ni Victor na asarin? Tiyak na gusto ka pa niya at gusto niyang sumuko ka. Nakakatawa. Konting pagkain lang naman. At akala niya magiging nobya niya ako dahil doon? Victor, sobrang naive mo. Chloe, bakit hindi mo sabihin kay Victor na pwede kang kumain kasama siya pero kailangan siyang mag-provide ng pagkain? Sa ganun, makakapag-save ka ng face at makakain ka pa rin ng maayos. Eh di bibigyan ko siya ng pagkakataon na kumain kasama ako. Victor, matagal na tayong hindi nagkikita. Paano kung pumunta ka sa bahay ko para mag-dinner ngayong gabi? Akala niya ang galing-galing niya. Gusto mo akong tratuhin ng hapunan? Sige, pero dahil sa malakas na bagyo ng niebe, ayoko talagang lumabas. Kaya hintayin natin matapos ito. Mga highlights ng unang taon, nagpapaalala sa mga mamamayan na manatili sa loob at rasyonin ang supply. Gusto mo akong tratuhin ng hapunan? Sige. Pero dahil sa malakas na bagyo ng niebe, ibig sabihin, dahil sa bagyong ito, ayoko talagang lumabas. Kaya hintayin natin matapos ito. Itong si Victor ay sobrang walang utang na loob dahil binigyan ko siya ng pagkakataong ilibre ako ng hapunan at inaasahan niya talagang ako ang magbabayad. Si Victor, na dati humahabol kay Chloe, ngayon ay naging walang pakialam? Napapaisip ako kung ang isang alipores ay maaaring matauhan, kaya tawagan ko siya. Victor, narinig ko inanyayahan ka ni Chloe sa hapunan at tinanggihan mo siya. Paano kang naging ganun katanga? Ito ang pagkakataon mong mapalapit sa iyong diyosa. Anong gintong pagkakataon? Ngayon nagawa mo na at siguradong galit si Chloe. Ang isa ay naglalaro ng mabuting pulis, pero alam ko na ang kanilang mga daya sa simula pa lang. Ano? Wala naman akong ginawang mali. Tanga ka ba?
Ngayon ang lungsod ay natabunan ng niebe at ang pagkain sa kanyang bahay malamang ay halos ubos na. Sa ganitong pagkakataon, kung magdadala ka ng masarap na pagkain, hindi ba iyon ang perpektong paraan upang ipakita ang iyong katapatan kay Chloe? Pero wala na rin akong masyadong natira. Victor, huwag kang maging hangal! Sa ganitong oras, bakit ka nagpapakabanal? Gaano katagal sa tingin mo tatagal ang bagyong ito? Kung magugutom ka ng ilang kainan at mapapanalo si Chloe, hindi ba malaking panalo iyon? Alam ko may gagawin ako, kaya kailangan ko nang umalis. Opisyal na abiso, para matugunan ang pangangailangan ng lahat para sa kuryente. Mula alas 1 hanggang alas 2 ng hapon araw-araw, ibibigay ang kuryente. Ito ay para maiwasan ang malawakan at matagal na pagkawala ng kuryente. Buti na lang may silent generator ako. Kaya hindi ako natatakot sa pagkawala ng kuryente. News Studio, Newscast sa alas 8 ng gabi. Ang lamig! Huwag kang matakot! Nandito ako! Anong nangyayari? Chloe, ang sitwasyon sa labas ay talagang kakaiba. Sa tingin mo ba hindi natitigil ang bagyong ito? Ano ang gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, magugutom tayo hanggang mamatay. Chloe? Nakalimutan mo bang mayroon ka pa ring isang alipores? Sa mga litratong na-post ni Victor dati, mukhang sobrang relax siya, kaya tiyak na nagtago siya ng maraming pagkain. Kahit makalipas ang isang linggo, mas marami pa rin siya kaysa karaniwang sambahayan. Pero noong pumunta ako sa kanya dati, sobrang lamig niya. Baliw ka. Dati ay sinasamba ka niya. Pero hindi mo siya pinapansin. Kaya normal lang na nagalit siya. Isang linggo na ngayon, kung pupunta ka sa kanya at bibigyan mo siya ng pagkakataon, tiyak na babalik siya sa iyo na nakayuko. Makatuwiran. Opisyal na anunsyo, upang matugunan ang pangangailangan ng lahat sa kuryente, mula alas 1 hanggang alas 2 ng hapon araw-araw, magkakaroon ng supply ng kuryente, upang maiwasan ang malawakan at matagal na pagkawala ng kuryente. Gusto mo bang maghintay ako? Victor, ilang araw ka nang hindi kinakausap ako. At ang sama mo pa, pinaghihintay mo ako. Sa sobrang lamig ng panahon, dapat magpainit ang mga residente. May sakit ako, hindi maganda ang pakiramdam. Kaya hindi na ako nag-check ng WeChat. May sakit ka? Nalamigan ka ba? Kailangan mo talagang magpainit sa panahong ito. Trangkaso sa tag-init. Victor, tumigil ka sa pagbibiro. Paano ka nag-heat stroke sa ganitong malamig na panahon? Malamig? Mayroon akong apoy silid sa bahay ko, pero hindi ko nararamdaman ang lamig sa Yunfang. May apoy silid pala si Victor. Diyos ko, sa panahong ganito, paanong may tao na nabubuhay ng napakaganda? Kailangan kong pumunta sa bahay ni Victor. Telecom. Sige, makikita na natin ngayon na napakasama ng sitwasyon sa labas. Oo, makikita natin na napakalakas ng bagyo ng niebe ngayon. Ang bagyo ng niebe ay nagdulot ng matinding traffic sa buong lungsod. Ang bagyo ng niebe ay nagparalisa sa trapiko ng buong lungsod. Sige, maraming salamat sa ating field reporter sa ulat na iyon. Gusto ko talagang makita itong pekeng santo na mapagpakumbabang nagmamakaawa sa akin. Electro.
Kumusta ka na, Chloe? Pumayat ka. Binabati kita. Victor, ang dami mong pagkain sa bahay. Ang galing! Maraming tao sa labas ngayon ang hindi man lang makakuha ng pagkain. Ano namang malaki dyan? Araw-araw kumakain ito. Nakakasawa na. Victor, hindi naman oras ng kuryente ngayon. Bakit sobrang liwanag sa bahay mo? Nagpakabit ako ng apoy silid at napapainit nito ang lugar. Ang init sa loob, hindi komportable. Victor, ang galing mo talaga. Pwede bang pumunta ako at tingnan ang bahay mo? Matagal na kitang hindi nakita. Namiss kita ng sobra. Ang lamig sa labas. Dapat manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Huwag kang magpagala-gala. Tinanggihan niya ako. Hindi ba ako ang kanyang diyosa? Victor, hindi ba't lagi kang pinakamabait sa akin? Namiss kita. Hindi ba ako pwedeng pumunta para makita ka? Tuwing tatanungin kita kung pupunta ka sa akin, laging may dahilan ka. Sinasabing pareho tayong single at masama kung may magsalita. Akala ko, tama ka. Wala namang nangyayari sa atin. Dapat tayong maglayo. Ang ginawa ko noon ay para sa ikabubuti mo. Victor, huwag kang maging makitid. Sabihin mo na lang na mali ako, okay? Pupunta ako ngayon din para bayaran ka. Victor, sa totoo lang, lagi na kitang may gusto sa iyo. Tungkol naman sa pagiging magkasintahan, maaaring isipin ko ito sa hinaharap. Kung tutuusin, ang pagkakilala ay nagbubunga ng pagmamahal. Chloe, inaamin ko, may magandang relasyon tayo sa loob ng ilang panahon. Pero, hindi mo naman talaga akala na gusto kita, diba? Victor, anong ibig mong sabihin? Hindi ba dati si Chloe ang pinakamamahal mo? Ikaw, saan ka nakakakuha ng lakas ng loob? Victor, wag kang magmalabis. Tama na. Manghuhuthot ka ng ginto. Kaya wag mo akong lokohin na parang inosenteng babae. Victor, anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Sinasabi ko lang ang totoo, di ba? Bakit ka nagagalit? Wala kang hiya. Wala kang hiya. Victor, gago ka talaga. Sino ba siya? Na mangahas mang insulto sa akin. Victor, gago ka. Hintayin mo. Hindi umubra ang pagmamakaawa ni Chloe. Baka naman talagang si Victor nakita na ang totoong kulay ng babaeng iyon. Kung patuloy na uulan ng niebe, hindi tayo makakaligtas kung walang supply, kaya kailangan nating humingi ng tulong kay Victor. Victor, Sa apokalipsis, ang pagtingin sa kanilang paghihirap ay mas nakakaaliw kaysa sa pelikula. May mali ba? Ha? nag-text lang si Chloe sa akin. Sabi niya kung bibigyan ko siya ng pagkain, matutulog siya sa akin. Hindi ko inakala na ganun siya kadali. At saka, narinig ko na wild siya sa kabila. Siya ay iniingatan ng ilang matatandang lalaki. Hindi siya kasing inosente ng tila. Pinush ko noon na habulin mo siya. Ngayon napagtanto ko kung gaano ako bulag. Ibinenta mo agad si Chloe? Anong ginagawa mo? Wala. Tingnan natin kung may signal. Victor, magkapatid tayo, di ba? Dahil sa babaeng ito, parang lumayo tayo sa isa't isa nitong mga nakaraang araw dahil sa malakas na bagyo ng niebe. Delikadong lumabas. Paano kung tumira muna ako sa inyo para makapag-usap tayo? Bilang kapatid ko, alam mo kung ano talaga si Chloe sa likod ko, pero hindi mo sinabi sa akin at pinipilit mo akong habulin siya. Yung card na bro na ginamit ko, sana mailigtas ang sitwasyon.
nasira agad. Victor, alam kong mali ako. Noong una, akala ko chismis lang at hindi ko sineseryoso. Hindi ko naisip na talaga siyang nagpabaya sa iyo ng maraming oras at pera para sa kanya. Pwede bang maging mas malawak ang pangunawa mo at patawarin mo ako ngayong minsan? Kapag nandyan na ako sa inyo, gagawin ko lahat ng gawaing bahay at hindi kita pag-aawayan sa supply kasi kailangan ko lang ng matutuluyan. Noong nakipagsabuatan ka kay Chloe para patayin ako, bakit hindi mo naisip ang araw na ito? At ngayong desperado ka na, naalala mo ang ating pagkakapatiran na napakaloka. Lumabas ka at makipag-usap Victor, sa amin. lumabas ka at Alam kong makipag-usap may sa kamali amin, okay? Maawa ka naman sa akin. Maawa ka naman sa akin. Magiging alipin mo ako. Magiging alipin mo ako. Brody, gago ka. Ang kapal ng mukha mong magsalita sa likod ko. Kumakain ka ng pagkain ko, umiinom ng tubig ko, at natutulog sa tabi ko. At ngayon gusto mo akong iwan at pumunta kay Victor? Gago ka. Nasisiraan ka na ba ng bait? Chloe? Nagyelo ang mga tubo ng tubig. Ang buong kapitbahayan ay may problema sa tubig. Ang tubig ng niebe na tinipon namin sa loob sa -60 o 70 degree ay mahirap tunawin. Ang yelo ay kasing tigas ng konkreto. Si Victor ang gumawa nito para lang panoorin tayong mag-away-away. Mahuhulog ka pa ba sa bitag niya? Ano bang plano mo? Dahil hindi nakikinig si Victor sa rason, bakit hindi natin salakayin ang lugar niya at kunin ang bahay niya sa pamamagitan ng puwersa? Makatuwiran. Victor, gago yan. Bakit siya ang nakatira sa napakagandang bahay? Hindi ako naniniwala na hindi natin siya kayang talunin ng dalawa. Tapos, lolokohin natin si Victor para buksan ang pinto. Sa sandaling buksan niya ang pinto, tayo ay... Victor, nasa bahay ka ba? Chloe, ang pagpunta niya sa akin ngayon ay hindi maganda. Victor, nasa masama lang akong kalooban at hindi dapat kita sinigawan. Alam kong mali ako. Buksan mo ang pinto at hihingi ako ng tawad sa iyo ng personal. Gusto mo akong patayin? Hindi ka karapat-dapat. Sino yan? Victor, ako ito Chloe. Masyado akong walang muwang noon at hindi ko napansin kung sino talaga ang nagmamalasakit sa akin. Sa totoo lang, sa kalooban, gusto talaga kita. Buksan mo ang pinto, hayaan mo akong sumama sa iyo at mamumuhay tayong maayos mula ngayon. Ang patayin sila ay madali, ngunit hayaan silang mamatay nang masyadong maaga ay masyadong nakakainip. Sa araw ng paghuhukom na ito, ang kamatayan ay isang kaluwagan, samantalang ang mabuhay ang totoong impyerno. Hindi ko hahayaang makalayo ang dalawang gago na iyon ng madali. Talaga? Di iisipin ko muna. Tama! Buksan mo muna ang pinto. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Uminom ako ng sobrang soda at kailangan ko talagang umihi, kaya yan ay para sa iyo. Ano to? Uy! Mainit na tubig ito! Umuusok pa! Ang galing! Sa wakas, may mainit na tubig pagkatapos ng matagal. Puta! Teka! Ito ay ihi! Victor! Lumabas ka dyan! Papatayin kita! Ihi ko yan. Anong lasa? Masarap, di ba? Puta, hindi dapat ako nagsayang ng oras sa'yo. Hintayin mo. Pagkapasok ko dyan, papatayin talaga kita. Nawala na sa sarili si Victor. Talagang nawala na. May problema tayo. Si Tyson mula sa gusali nating nagdala ng maraming basagulero at sinira ang aking bahay gamit ang mga itak. Ganon din sa akin. Si Tyson at ang kanyang mga tauhan ay sobrang wala sa hulog. Sinira lang nila ang pinto. Lahat sila ay may armas.
hindi kami nangahas na lumaban. Isuli mo yan! Ngayon! Iyan ang formula at gamot sa lagnat ng aking sanggol. Hindi mo pwedeng kunin yan. Si Tyson ay palaging mapanggulo dito. Nitong mga nakaraang araw, pinamumunuan niya ang kanyang grupo. Nagnanakaw sila ng supply kahit saan. Hindi direktang pinatay niya ang hindi bababa sa 5 tao. Sa nakaraang buhay ko, noong tuluyan kaming naubusan ng supply, si Tyson ang nanguna sa paglusob. Pagsunog, pagpatay, at pagnanakaw sa buong kapitbahayan. Kinuha ang lahat ng supply. Siya rin ang nanguna sa pagpapalaya sa akin ng mga kapitbahay sa niebe. Inayaan akong mamatay sa lamig doon. Hindi ko yan makakalimutan. Kailanman. Ang ating supply ay hindi lang kinuha ni Tyson at ng kanyang mga tauhan, kundi binugbog din ng husto ang anak ko. Mayroon ba sa grupo na makakapagligtas sa anak ko? Nakikiusap ako sa inyong lahat. Sumusuko na ako sa inyo. Paano ka sumusuko? Sumusuko sa group chat. Tingnan ko ang bata, pero hindi ko masisiguro na magagamot ko siya. Si Clara ay isang doktor sa pangkalahatang ospital ng lungsod na nagligtas ng maraming tao sa kanyang nakaraang buhay at isa sa ilang mabubuting tao sa gusaling ito. Bawas na 70 degree na ngayon at kung mahulog ka, patay ka. Mukhang pareho rin ang ibang mga gusali. Ubos na ang supply, nag-aaway at nagpapatayan ang mga tao. At kahit saan may tao, nagiging buhay na impyerno. Ang gago na si Victor. Paano niya tayo tratuhin ng ganito? Anong karapatan niyang manirahan sa magandang bahay na iyon? Dapat siyang lumabas. Malamigan hanggang mamatay at kainin ng mga asong gubat. Tayo dapat ang nakatira sa bahay niya. Dahil hindi nating maloloko si Victor, gagamit tayo ng dahas at papasukin na lang at kunin ito. Pero para maiwasan ang ginawa ni Victor noong huli na umihi sa atin, kailangan nating maghanda. Tamang-tama, noong huling beses, hindi kita pinatay. Sa pagkakataong ito, hindi masama ang isa pang aral. Pagpasok ng walang pahintulot. Ang rating ng seguridad ng aking pinto ay world class. Maihahambing sa isang bank vault. Ang pag-iisip na kaya mong buksan ang kandado ng ganyan ay purong pantasya. Victor, wala kaming masamang intensyon. Gusto lang naming makipag-usap. Pumunta ng hindi inanyaya, binuksan ang kandado ko, at tatawagin mo, yun na, pakikipag-usap? Sa tingin ko, pagkatapos mong pumasok ng wala sa oras, ang susunod ay, patayin ako. Tapos, masisiyahan ka sa ligtas na bahay na pinaghirapan kong ihanda, tama ba? Victor, binibigyan ka namin ng huling pagkakataon. Buksan mo ang pinto at papasukin mo kami. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi mo kakayanin. Victor, hindi ka namin sasaktan. Gusto lang naming manirahan kasama ka. Harapin na lang ang sakuna. Yun lang. Huwag kang magpasalamat. Oo, sa pinakamasama, hahayaan ka namin gamitin ang master bedroom at ikaw muna ang gagamit ng supply. Nababaliw na ba kayo? Sa una, itong bahay ay akin. Ngunit kumikilos kayo na parang kayo ang may-ari, naghahati-hati ng mga bagay. Sinadya kong gawin ang mga kalawang na yan. Kung isang gasgas lang sa balat mo, peligro ka sa tetano. Sa apokalipsis, walang gamutan. Hindi ka mamamatay agad, pero magkakaroon ng nana ang sugat. Either putulin ang parte o mamatay sa sakit. Sige, oras na para turuan kayo ng leksyon. Ituring ninyong swerte kung mamatay kayo. Mas maganda kung makakaligtas kayo. Ah! Ang sakit ng binti ko! Ito ay isang kalawang na espada. Magkakaroon siya ng tetano. Mga pananang balista, mayroon siyang mga pananang balista. Ang Victor na ito ay baliw. Ilabas mo ako dito! Sige, bahala na. Si Brody ay tinamaan ng pana. Para na siyang patay. Mamamatay siya sa sakit sa lalong madaling panahon. Tungkol naman kay Chloe. Marami akong oras para makipaglaro sa kanya.
Lumapit ka at tulungan mo ako sa sugat na ito. Paano naging ganito kalala? Kung bubunutin ko ng diretso ang espada, maaari itong magdulot ng matinding pagdurugo. Ano ang gagawin natin? Hanapin si Clara. Siya ay isang doktor. Alam niya kung paano ito hahawakan. Text ko siya ngayon din. Kaya kong bunutin ang pana ng crossbow. Pero kalawangin ito, at kung walang antibiotics pagkatapos, mamamaga ito, kaya natatakot ako. Paano naging ganito kawalang awa si Victor? Kahit kunin namin ang bahay niya, hindi naman namin siya papatayin. Victor, nakilala ko ang lalaking ito. Ilang beses ko siyang nakasabay. At naaalala ko siya bilang masayahin at gwapong lalaki. Gayunpaman, kung walang gamot, ang pagtanggal lang ng espada, malaking panganib pa rin sa buhay niya. Tiyak na may gamot si Victor sa kanyang lugar dahil noong nag-video call ako sa kanya, malinaw kong nakita ang bahay niya puno ng supply. Meron sigurong anti-inflammatory, antibiotics, mga ganoong gamot. Dr. Miller, tulungan mo muna akong bunutin ang espada. Tatawagan ko si Victor ngayon at sasabihing dalhin ang gamot. Kaya kong gamutin ang sugat mo, pero wag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Si. Binugbog lang kita ng husto at ngayon tatawag ka para sumigaw sa akin? Kumusta? Anong meron? Victor, magkapatid tayo. Paano ka naging ganoon kasama ang loob na barilin ako ng kalawanging pana? Alam mo ba na kung walang gamot, mamamatay ako? Ano ba ang iniisip mo? Tama. Si Brody ay kapatid mo. Paano ka naging ganoon kabrutal? Bilisan mo na at dalhin ang anti-inflammatory at antibiotics. Talaga naman. Ikaw, papanoorin mo ang mabuti mong kapatid mamatay sa sakit? Mamatay siya. Ano naman? Maaga o huli, lahat tayo mamamatay. Hindi mo naman talaga iniisip na makakaligtas ka sa malakas na bagyong ito ng niebe, di ba? Chloe, Brody, hulaan mo kung bakit ako gumamit ng kalawang na pananang balista sa inyo. Para mamatay kayo sa matinding sakit pagkatapos mahawaan. Iyan talaga ang layunin ko. At lumapit kayo sa akin para sa gamot. Nawawala ba kayo sa inyong mga isip? Victor, magkapatid tayo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? At napakahirap ng panahon ngayon. Dapat tayo'y magtulungan. Matutuwa ka ba kung mamatay ako? Oo, matutuwa ako. Kung mamatay ka, bibigyan kita ng marangyang libing at magpipista sa loob ng 3 araw bilang alaala mo. Ang sakit talaga, Dr. Miller. Dahan-dahan. Hindi ka makita sa ganitong kalagayan. Nakakalungkot naman. Victor, lahat ay nagpupumilit mabuhay. At saka si Tyson, yang basagulero na pumapatay ng tao. Huwag mong sirain ang iyong mga tulay. Baka kailanganin mo kami balang araw. Bigyan mo kami ng gamot sa pagkakataong ito. Maaalala namin ang iyong kabutihan at tiyak na gagantihan ka namin. Pasasalamat? Akala mo ba tanga ako? Brody, nasaktan kita. Ngayon, nahihirapan kang sobra. Kahit anong gawin ko, ito ay laban hanggang kamatayan. Hintayin mo lang. Babangon ka ba sa akin? Hindi ako ganyan. Kung ganyan ka man o hindi, hindi mahalaga sa akin. Hindi kita ililigtas. Wala na. Victor, magkapatid tayo pre. Ganyan mo ba ako tratuhin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Huwag mo akong itulak. Kung determinado kang patayin ako, hindi ko masisiguro ang gagawin ko. Ang mga bagay na kaya mong gawin, nagawa mo na lahat, di ba? Kung may tapang ka, pinasok mo na sana at pinatay ako noon pa man. At kinuha lahat ng meron ako. Hindi ako ipinanganak kahapon. Alam mo ba, hindi iyon gagana sa akin. Ikaw! Kumagat ka at huwag magsalita. Ang pagkabalisa ay makakasira ng sugat at mas mabilis na kumalat ang impeksyon. Victor, huwag kang ganyan. Pakiusap. Sumama si Brody sa akin sa bahay mo para hanapin ka. Nasaktan siya habang pinoprotektahan ako. Kung tutuusin, ito ay lahat ng kasalanan ko. Kasalanan ko ay para sa akin. Maaari mo ba siyang bigyan ng gamot at iligtas siya? Pakiusap? Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Para sa akin, nasaktan siya dahil sa iyo. Anong kinalaman ko doon? Bakit ko sasayangin ang gamot na pinaghirapan kong makuha? Victor. Tayo, kailangan ba talaga nating umabot sa ganito? Dati iba ka.
Ngayon, Hindi ka man lang maawa? Sa totoo lang, Si Chloe ay matagal nang may gusto sa iyo. Ang mukha ni Chloe ay mas makapal pa sa pader na bato. Nandito rin si Brody. Makisabay na lang tayo. Oy, Chloe. Sa totoo lang, sa puso ko, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Noon kasi, sobrang nasaktan mo ako. Kaya, di ko pa yon makalimutan. Victor, alam kong hindi ka titigil sa pagmamahal sa akin. lahat ng mga iyon dati ay isang pagsubok lang para sa'yo. Ang bobo mo talaga. Bakit hindi mo maintindihan ang nararamdaman ko? Kailangan kong magtiis. Kung si Chloe ay talagang makikipagrelasyon kay Victor, magkakaroon ako ng pagkakataon na makuha ang kanyang bahay at supply. Victor, hayaan mo akong tumira sa bahay mo. Mula ngayon, ako na ang iyong babae. Ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo, di ba? Sia. Talaga? Isama mo ako, isama mo ako, isama mo ako. Pero Chloe, ikaw lang ang mahal ko. Kaya tanggap ko lang na ikaw lang ang darating. Ngayong mahirap ang panahon, huwag kang magsama ng iba na makakasagabal sa atin. Tama? Sige, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Sige, pumunta ka na ngayon at huwag kang magsama ng iba. Pupunta na ako ngayon. Hindi ka pwedeng umalis. Umalis ka sa daan ko. Huwag mo akong pigilan pumunta sa bahay ni Victor. Sawa na ako sa buhay na ito. Napakawalang hiya mo. Malinaw na magkasama tayo. Bakit hindi ka nasaktan? At ngayon gusto mo akong iwan at magsaya? Wala kang paraan. Chloe, gusto mong umalis. Hindi kita pipigilan. Pero kung magdadala lang si Victor ng gamot para ipagpalit, kung maglakas loob siyang pumunta dito mag-isa, papatayin ko siya. Para sa babaeng mapagmataas na ito, hindi ko rin siya pakakawalan. At Victor, narinig mo iyon. Hindi ako papakawalan ni Brody. Kaya bakit hindi mo siya bigyan ng gamot? Napakahalaga ng gamot. Paano ako magtitiwala diyan? Nagsisinungaling ba siya sa akin? Maaaring nagsisinungaling din siya sa iyo. Maaaring gawin kang hostage. Gamitin ka para takutin ako. At patuloy na humingi ng mga bagay. Chloe, huwag kang maniwala sa kanya. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Chloe, nakalimutan mo ba kung paano ka pinag-usapan ni Brody sa likod mo? Isang ahas na may dalawang mukha tulad niya. Ano pa bang hindi niya gagawin? Hindi tayo dapat maniwala diyan. Tsaka, sugatan na si Brody ngayon. Hindi kanya mapipigilan mag-isa. Victor, tama ka. Hintayin mo ako. Darating na ako. Brody, umalis ka sa daan ko. Huwag mo akong pigilan. Tigilan mo na ang away, Brody. Gusto mo bang mapanatili ang iyong binti? Gusto mong umalis? Mangarap ka pa. Victor, nasa kamay ko na si Chloe ngayon. Kung talagang gusto mo siyang iligtas, magdala ka ng gamot para ipagpalit. Masyado kang brutal. Natatakot ako. Paano kung dalhin ko ang gamot at patayin mo ako? Kaya Chloe, kahit na gusto ko talagang tumira kasama ka, hindi papayag si Brody. Huwag mo akong sisihin. Hindi. Ang pinakamalupit na bagay sa mundo ay bigyan ng pag-asa ang isang taong desperado. Pero hindi ito maabot kailanman. Narinig ko lang ang tawag nila. Maraming supply si Victor sa kanyang bahay. Baka makipagtulungan tayo sa kanya mamaya. Chloe, hindi kita hahayaang tumakbo mag-isa. Kung magdurusa tayo, magdurusang magkasama. Bakit ikaw lang ang dapat mag-enjoy sa buhay? Huwag mo nang isipin ang tumakas. Kahit na ako ay nasaktan, hindi mo ako kayang talunin. Ito ay pansamantalang solusyon lang. Walang gamot. Madali itong mahawaan mamaya. Hindi man lang ako kausapin ni Victor. Paano ako makakakuha ng gamot? Dapat mong maintindihan. Sa apocalypse na ito, sa lugar na ganito, walang lalaking magpoprotekta sa iyo. Hindi ka makakaligtas. Kaya kailangan ko kunin ang gamot kay Victor. Kung hindi, kung mahawaan ang sugat, mamamatay tayong lahat ng malagim. Pero hindi man lang tayo kausapin ni Victor. May plano ako. May apoy silid si Victor sa bahay. At sa kanyang mga video, marami rin siyang pagkain. Ngayon, tayo lang ang nakakaalam nito. Pero ngayon, kung tayo lang, hindi natin masalakay ang bahay ni Victor. Mas mabuti pang ikalat natin ang impormasyong ito para malaman ng buong gusali ng apartment. Hindi ko siya kayang harapin. Pero hindi ba kaya ng ilang daang tao? Pabayaan na ang baliw na si Tyson. Ang mga iyon walang inuurungan. Papatay pa sila. Tiyak na tutugisin nila si Victor. Magsasama ako kay Victor simula ngayon. Sinira mo siya.
Ano ang gagawin ko ngayon? Wow, bakit nakapajama siya? Nakabalot ako sa 3 kumot pero nanginginig pa rin. Paano siya nagiinit? Ilang araw nang walang kuryente ang buong lungsod. Bakit may ilaw pa sa bahay niya? Meron ba siyang generator? Hindi lang yon. Nag-imbak na si Victor ng bundok ng supply. Meron siyang lahat, pagkain at inumin. Kami naman dito naghihintay mamatay. Habang siya nasa bahay, parang paraiso ang buhay. Alam ba niya na may mangyayari at hindi nagsabi kahit kanino, tahimik na naghanda para sa sarili habang pinapanood tayong naghihirap? Tao pa ba siya? Victor, ang dami mong pagkain sa bahay. Pakiusap, ibahagi mo sa lahat. Babayaran ka namin kapag nagkaroon ng pagkakataon. Maging matalino ka at ibigay mo na. Huwag kang maging makasarili. Victor, hindi ka ba matapang? Tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Gusto kong makita kung gaano nakakatawa ang mga mukha ng mga taong ito. Victor, ako, ang pangulo ng samahan ng may-ari ng bahay ng komunidad natin. At kung ano ang sabi ko, yun ang masusunod. Ilabas mo ang mga supply na yan, at ipamahagi ko sa lahat. Victor, nagugutom na kami ng anak ko. Pakiusap, iligtas mo kami. Basta't handa kang tumulong, gagawin ko ang lahat. Victor, basta't papasukin mo ako sa bahay mo, mabibigay ko sa iyo lahat ng ari-arian ko. Kilala ba kita? Bakit ko ibabahagi ang mga gamit ko sa iyo? Victor, tao ka ba? Magkapit-bahay na tayo ng maraming taon, hindi ba natural ang magtulungan? Bakit ang lupit mo naman? Ano ang silbi ng mag-isa? Binata, huwag isipin mo lang na magpahinga at mag-relax. Kailangan mong matutong magbigay. Kung hindi mo itinago ang balita at lihim na nag-imbak ng supply, hindi sana tayo ganap na hindi handa at napunta sa ganitong gulo. Kasalanan mo ang lahat. Tapos? Victor, pakiusap, iligtas mo ako at ang aking sanggol. Basta, papayag kang manatili ako sa bahay mo. Gagawin mo ang kahit anong gusto mo sa akin. Victor, bata pa ako. Ayokong mamatay. Kunin mo ako. Basta bigyan mo ako ng makakain. Gagawin ko ang lahat. Magiging mabuti ako. Alam ng mga babaeng umuupa na hindi ako naiimpluwensyahan ng pera, kaya inalok nila ang kanilang mga katawan kapalit ng masisilungan o pagkain. Victor, dati naman tayong maganda ang relasyon, di ba? Ngayon wala na akong ibang pagpipilian, kaya tulungan mo na lang ako. Matanda na ako at wala nang maraming oras na natitira. Magpakabait ka lang at bigyan mo ako ng pagkain. Maalala ko ang iyong kabutihan. Gumawa ng mabubuting bagay, binata. Ang mga lalaking umuupa ay mas katawa-tawa, walang hiya na tinatawag akong kapatid at nagmamakaawa ng tulong o nagpapadala ng mahahabang mensahe ng panunumbat. Gwapong Victor, sa totoo lang, matagal na kitang hinahangaan. At sa panahong tulad nito, pwedeng tayong magpainitan, di ba? Ang pinaka-nakakadiri ay isang malandi na kapitbahay na nagpadala sa akin ng malaswa na mga mensahe, talagang bumababa sa bagong antas. Ginoong Vance, ang aking supply ng pagkain ay halos naubos na, kaya sana ay makapagbigay ka ng tulong. Bilang kapalit, sa bandang huli, maaari kitang bigyan ng medikal na tulong. Clara. Si Clara, isang babaeng doktor sa pangkalahatang ospital ng lungsod. Ang naaalala ko ay hindi ang malamig at magandang mukha niya, kundi ang kanyang kahangahangang 3x6D na figura. Sa tuwing makikita ko siya, hindi ko maiwasang titigan. Pero ang kanyang malamig na ugali ay nagdulot sa akin ng labis na takot para kahit subukan siyang kausapin. Siya ay isang tunay na doktor, napakarasyonal. Hindi siya nakiusap para sa limos o awa. Sa halip ay nais niyang makipagpalit ng isang bagay. Ang pagkakaroon ng doktor sa paligid ay magiging malaking pakinabang para sa aking kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Pinakamahalaga, nasubukan ko na ang kanyang karakter. Ang dahilan kung bakit siya namatay ng maaga sa kanyang nakaraang buhay ay dahil ibinigay niya ang kanyang huling rasyon sa iba. Maging dahil sa kawalan ng pag-asa o kabaitan, nakita ko ang liwanag ng sangkatauhan sa kanya. Baka dapat ko siyang panatilihin sa tabi ko. Maayos naman ako ngayon. Pero ang kaibigan ko ay nahihirapan. At iyon ay problema.
Natukso talaga ako. Nakakalungkot na natatakot akong mamatay at wala akong 100% na garantiya na makokontrol ko siya. Wala akong paraan para papasukin siya. Perpektong malusog ako ngayon. Kaya hindi ko kailangan ng doktor. Kung gusto mong makipagpalitan, mag-alok ka man lang ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa akin ngayon. Isipin mo ito bilang paunang bayad para sa iyong konsultasyon, okay? Ako, hindi ko na talaga kaya. Maaari kitang bigyan ng pagkain at gamot, pero kailangan mong gawin ang isang pabor para sa akin. Anong pabor? Ang mga kapitbahay na ito ay malamang nagagawa ng hakbang laban sa akin. Kung malaman mo kung ano ang kanilang plano, sabihin mo lang sa akin. Ang bahay ko ay parang bakal na kuta. Hindi ako natatakot. Sa katunayan, hinihintay ko na ang araw na ito. Itinatakda ko ang kondisyong ito bilang dahilan lamang upang subukan si Clara. Gusto ni Victor na maging impormante ako upang manmanan ng mga kapitbahay. Oo, naiintindihan ko. Sige, kailangan ko munang makita ang iyong kapaki-pakinabang na impormasyon at pagkatapos ay ibibigay ko ang gusto mo. Ngayon, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Victor, nasaan ka ba? Bigyan mo kami ng sagot ngayon. Ibibigay mo ba ang iyong supply o hindi? Mukhang plano nilang salakayin ang bahay ko. Pumunta ka sa impyerno. Sige, Victor. Ikaw ang may gusto nito. Huwag mong sabihing hindi ka namin binigyan ng pagkakataon. Ikaw, makasariling ahas na taksil. Simula ngayon, kahit anong mangyari, ikaw ang sisisihin. Labanan ninyo ako. Lahat kayo. Lahat. Ang pangunahing layunin natin ngayon ay pabagsakin si Victor. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko muna sasaktan ng iba sa ngayon. Pero para sa operasyong ito, gusto ko ang kalahati ng supply na makukuha natin. Sa ngayon, dapat lahat iwan ang mga nakaraang sama ng loob. Ang prioridad ay pumasok sa bahay ni Victor at bawiin ang supply na pag-aari ng lahat. Ilabas ang mga kutsilyo. Sundan ako. Patayin si Victor. Kunin ang supply. Patayin si Victor. Saktan. Hanggang mamatay. Ang walang hiyang makasariling gago. Victor, hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Kapag pinatay ni Brody si Victor, makakakuha ako ng ilan sa mga supply na iyon, saka magkakaroon ako ng sapat na pagkain at mananatiling mainit. Tulad ng inaasahan ko, gumawa sila ng bagong group chat. Idinagdag ang lahat ng nabubuhay na may-ari maliban sa akin, kasama si Tyson. Nag-scroll ako sa mga mensahe at natagpuan ko na iilan lang ang hindi nagsalita tulad ni Clara, maging ang mga malapit sa akin at nakatanggap ng tulong ko. Nakalimutan na lahat iyon. Upang mabuhay, iaalis nila ang lahat ng etika at moralidad. Nagpaplano silang pumunta sa bahay mo. Nakuha ko. Galaw na? Hindi na ganito kalamig ngayon. Hindi ka ba mag-iisip ng paraan? Ang pinakamatalinong hakbang ay ibigay ang ilang supply para pakalmahin ang lahat. Kahit gaano kalakas ang isang tao, hindi siya makakalaban ng mahigit 100 tao. Mahigit 100 tao ay madaling makakasira ng bahay. Tandaan, huwag kang mangahas na pumunta rito sa pagkakataong ito. Huwag kang kumuha ng kahit ano. Umupo ka lang at manood ng palabas. Saan kumukuha ng kumpiyansa si Victor? Upang harapin ang mahigit 100 tao sa gusaling mag-isa lang siya. Ngunit iyon ang pinili ni Victor. Wala akong magawa. Ang magagawa ko lang ay sundin ang sinasabi niya. Hindi ako sasama sa mga taong umaatake sa kanyang bahay. Mayroon akong mga hangganang moral. Hindi ko gagalawin ang dugong salapi kahit kay Victor man iyan o sa iba pang mga kapitbahay. Nandito na sila. Patayin si Victor. Kunin ang kanyang supply. Patayin si Victor. Patayin si Victor. Kunin ang kanyang supply. Nasaan si Brody? At nasaan si Tyson? Victor, lumabas ka dito. Kung ayaw mong mamatay, ito na ang huling pagkakataon mo. Huwag kang maghintay na pumasok kami o mahuhuli ka na para magsalita. Ang supply mo at bahay mo ay amin na. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, ibigay mo lahat ng supply mo. Mukhang hindi man lang sinabi ni Brody sa kanila ang totoong sitwasyon sa bahay ko. Gusto niya silang maging mga sakripisyo.
at kunin ang aking mga pananang balista para siya ang pumasok kapag naubos na ako. Noong nakaraan, ayaw kong mamatay agad si Brody. Kaya binawasan ko ang kuryente. Ang tunay na mataas na boltahe ay mas malakas pa riyan. 5? 4. Sumusuko na ako at babalik na ako. Sumusuko na rin ako. Ano ang gusto mo? Umatras ka? Boss Tyson, maraming tao ang namatay. Kung mamatay tayo, mamatay tayo. Kung mas maraming mamatay, mas maraming supply para sa iba, tama? Mamatay kayong lahat. Kapag namatay kayo, ang mga pana ng balista ni Victor ay halos ubos na. Pagkatapos, kami ni Tyson ay kikilos na. Ang lahat ng supply ay atin na. Huwag kayong matakot, gamitin ang troso para salpakin ang pinto. Huwag lang hawakan ang pinto. Wala na siyang maraming palusot. Wala na siyang palusot. Kapag nasira natin ang pintong ito, May maaliwalas na apoy silid na naghihintay sa loob at walang katapusang pagkain na naghihintay sa atin. Mga pare, salpakin ninyo. Buksan ang pinto at patayin ang bastardo na si Victor. tara na! Ang sipag ninyo. Kaya dahil sobra ang pagsisikap ninyo, hayaan ninyong pasiglahin ko ang mga bagay para sa inyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Victor, bastardo kang mayabang. Papatayin kita. Ano tong pinto na to? Ang tigas naman ito. Sa ganitong bilis, gaano katagal bago tayo makapasok? Ito ay pinto ng silid imbak ng bangko. Kaya hindi natin ito masisira. Huwag nang mag-abala sa kahoy. Ito ay pintong pangseguridad na may mataas na uri. Kahit bomba ay hindi ito kayang pasabugin. Pagod na sa pagrampa? Ako naman. May sandata siya. Mag-ingat sa mga bolt. Bolt iyan. Umiwas. Ang ginawa mo sa akin sa nakaraang buhay. Babayaran ko lahat sa buhay na ito. Hayaan mo akong umuwi. Sumusuko na ako. Huwag magmadali, hindi ako makahinga. Ano ang dapat ikatakot? Isa lang siya. Lahat, atake. May butas sa pinto. Takpan mo lang ang butas na pinagbabaril niya. Takpan ng mahigpit, isara siya sa loob. Ngayon, tignan natin kung makakaputok pa siya. Ang pintong ito, na bakal, ay pwedeng buksan lang mula sa loob, ang mga nasa labas. Kahit mangarap na makapasok ay hindi.
Victor, walang hiya ka. Kawawa ka at walang hiya. Lumabas ka. Kung may tapang ka, lumabas ka. Victor, hinahamon kita sa isang labanang isa-isa. Halimaw ka, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Oo naman. Ano na ang gagawin natin? Lahat huwag magpanik. May plano ako. Ang pinto niya ay gawa sa aloy. Hindi natin ito masisira. Pero paano ang pader? Ang pader ay gawa lang sa ladrilyo at semento. Walang paraan na hindi natin ito masira. Tama, bakit? Hindi ko naisip yon. Hindi masira ang pinto. Kaya nating sirain ang pader. Victor, walang hiya ka. Hindi mo aakalain na tayo ay may ganitong trick. Kapag nasira ko ang pader na ito, ako ang unang papasok para patayin ka. Anong bagong trick ang naisip nila? Masyadong malakas ang musika. Hindi marinig ang sinasabi nila. Pero, hindi mahalaga. Kibain! Bukas na. Tuloy lang. Kahit anong dami ng trick nila, mas marami ako. Anong nangyayari? Ang loob ng pader na ito ay gawa rin sa bakal. Bakit nangyayari ito? Sino ang nagtatayo ng bahay na may pader na bakal? Kung naiisip ninyo iyan, akala nyo hindi ko naisip? Ang bahay ko, pati ang mga pader, ay gawa sa solidong bakal na 3/4 na pulgada. Kahit isang kanyon ay hindi makapasok. Akala nyo takot ako sa mga pira-piraso nyong martilyo at palakol? Napatahimik sila. Paano nangyari ito? Bakit may magtatayo ng bahay na ganito? Victor, alam na niya na darating ang malakas na bagyo ng niebe. Lahat ng ginawa niya ay para hindi tayo makapasok. Victor, ikaw ay ahas. Sarili lang niya ang iniisip. Wala siyang pakialam sa iba sa atin. Kung mamamatay tayong lahat, ano na lang ang silbi ng mag-isa kang mabuhay? Kung ikaw na lang ang natitira sa mundo, hindi ka ba malungkot? Nakikitang wala silang magawa sa akin, nagsimula silang mag-utos sa sarili para gumaan pakiramdam. Akala nila ang sumpain ako ng ilang beses, magsabi ng ilang sumpa, ay magpapakastigo sa akin ng langit para sa kanila. Sayang, abala ang langit. Walang oras para sa mga kalokohan nyo. Bakit nagmamadali? Simula pa lang ito. Kahit gawa sa bakal ang kanyang mga pader, paano ang kisame? Ang sahig? Hindi ako naniniwala. Na talagang isinara niya ang sarili sa isang metal na kahon. Ang utak ng lalaking ito, talagang gumagana ng maayos. Pero sa kasamaang palad, hindi naman ako ganoon katanga. Sige, lahat kayo, umalis na kayo. Maghukay kayo sa taas at baba ayon sa gusto ninyo. Hihintayin ko kayong maghukay hanggang sa magtanong kayo kung bakit kayo nabubuhay. Tama. Ang kisame, ang sahig. Hindi niya naman natatakan ng itaas at ibaba, di ba? Mga lalaki, umakyat kayo sa taas at bumaba at maghukay. Paano nangyari ito? Baka naman. Talagang wala ng paraan? Lintik ka. Victor, bakit ang sama mo? Paano ang buhay mong single ay mas mahalaga kaysa lahat kaming nabubuhay? Ano bang masama kung isakripisyo mo ang sarili mo? Siguro, maaari mong subukang dumaan sa balkonahe. Nakatira ako sa tabi mismo sa 2,402 noong ginagawa pa ang kanyang bahay. Ang sliding door sa balkonahe, pinalitan ng isang selyadong panel na salamin. Baka may pagkakataong makapasok. Salamin? Sabi mo may salamin ang bahay niya? Tama, isang buong bintana mula sahig hanggang kisame. Kahit gaano pa katibay ang salamin, hindi ito mas matigas kaysa metal, di ba? Mga bintana? Tama. Dahil may bintana ang kanyang bahay, tiyak may labasan. Kaya hindi ito ganap na selyado. Mahusay. Basta may mga bintana, makakapasok tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Tumalon? Basagin ang salamin? Sino ang unang papasok?
Siya ang mauunang pumili ng anumang nasa loob. Kung totoo man ang mga zombie, ganito na talaga kasama. Pagkain. Nakakita ako ng pagkain. Isang apoy silid. Mainit. Kailangan kong pumasok. Papasukin mo ako. Ito. Anong klaseng salamin ito? Matagal na naming pinuputol. Wala man lang bitak. Sino nagsabing mas mahina ang salamin kaysa metal? Malaki ang binayad ko para sa custom na ito. Basong bala proof. Isang pader na kasing kapal nito, hindi na lang bala ang kayang pigilan. Kaya nitong pigilan ang mga bala ng artilerya. Basong bala-proof. Isang pader ng basong bala-proof na kasing kapal nito. Kaya pa nitong pigilan ang mga bala ng artilerya. Kaya walang epekto ang paghampas natin. Hindi ako naniniwalang hindi natin ito masisira. Kapag nasira natin ito, ang apoy silid, pagkain, at inumin sa loob ng bahay lahat ay akin. Buong umaga akong abala. Medyo nagugutom na. Tapos na ang lunch break. Tuloy lang, ganyan lang. Inumin, inumin, inumin ito. Ang daming masarap na pagkain. Akin na lahat ito. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako ng higop. Victor, teka lang, kapag nabasag ko ang salamin, ikaw muna ang papatayin ko. Hindi ka magtatagal na mayabang. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Wala ka ng oras, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Akin! Akin ito! Buong araw na abala. Akala namin madali naming masisira ang bahay ni Victor. Pero hindi. Wala man lang kaming nagawang sira. Hindi ko na kaya. Sunog, darating ang apoy. Takbo! Ano sa tingin mo ang ginagawa mo bumabalik dito? Sino ang nagsabi sa iyo na tumakbo? Boss Tyson, ang gusali sa kabila ay nasusunog. Sinabi ko sa iyo na umatake? Hindi tumakbo. Boss Tyson, tigilan mo na. Pupunta ako. Pupunta ako. Kung hindi mo ibibigay ang lahat ngayon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Lahat, umakyat kayo diyan. Victor, gutom na ako. Pakiusap iligtas mo ako. Kahit isang pirasong tinapay lang. Victor, tingnan mo ako. Mali ako. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Talagang kahit ano. Victor, mali kami. Hindi namin dapat sinubukan na kunin ang iyong bahay. Gusto lang naming mabuhay. Mula ngayon, kahit anong gusto mong gawin namin, susundan ka namin. Magiging alipin mo kami. Pakiusap, iligtas mo kami. Lahat, huwag kayong ganito.
Masakit sa akin ang makita ito. Tuwing masama ang pakiramdam ko, gusto kong kumain. Victor, pakiusap. Bigyan mo lang ako. Lang isang kagat. Gagawin ko ang lahat. Papatay pa ako para sa iyo. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung sino man ang pumunta ngayon at dalhin sa akin ang ulo ni Tyson. Mga pansit na ganito. Pakakainin ko siya ng 1 linggo, 3 beses sa isang araw, hanggang sa mabusog. Bilisan mo? Bilisan mo. Ano ang ginagawa mo? Lakas ng loob mong bumalik? Mauna kang. Paglingkuran. Kung mahuli ka, wala nang matitira. Ano ang gusto mo? Lumabas kayo, lahat! Sandali, paano ang lugar ni Victor? Iyon na? Titigilan na natin? Hindi tayo makapasok. Ano pa bang magagawa natin? Bilisan mo. Makakaisip tayo ng paraan mamaya. Pumunta ka sa impyerno. Kung gusto mo akong patayin, ikaw muna ang mamatay. Boss Tyson, nasugatan ka. Tara, bumalik na tayo. Dr. Miller, nasugatan si Boss Tyson. Dr. Miller, Nasugatan ako. Bendahan mo ako. Bilisan mo. Victor. Nakatingin ako sa basagulero na ito na mamamatay tao. Wala akong nararamdaman kundi pagkadiri. Pero para mabuhay, kailangan kong gamutin ang kanyang mga sugat. Ano ang gusto mo? Wala. Hindi ka makakaalis hanggang sa gumaling ang aking mga sugat. Hindi ka pwedeng umalis. Doktor lang ako. Anong silbi ko sa iyo kung itatago mo ako dito? Malaking silbi. Ngayon sa gusaling ito, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang may gustong mamatay ako? At kulang ako sa gamot at mga doktor. Ang pagkakaroon ng doktor sa tabi ko, iyan lang ang paraan para maging ligtas ako. Ito ay ilegal na pagpigil. Illegal? Dok, mayroon pa bang batas sa mundong ito? Boss Tyson, nasalakay na namin ang bahay ni Victor nang maraming beses na at nabigo sa bawat pagkakataon. Hindi ako naniniwala na walang kahinaan ang bahay ni Victor at hindi ako naniniwala na hindi siya lumalabas. Lilipat kami sa apartment na katabi ng kanya. Mag-shift kayo sa pagbabantay kay Victor. Sa sandaling lumabas siya, papatayin natin siya agad. Magaling, Boss Tyson! Kailangan kong balaan si Victor. Lilipat si Tyson at ang mga kasama niya sa apartment sa tabi mo. Maghahalinghinan sila sa pagbabantay sa iyo, naghihintay ng pagkakataon na patayin ka. Mag-ingat ka. Victor, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Nakuha ko. Manatili ka diyan at bantayan ang mga bagay-bagay. Bantayan ang mga bagay-bagay. Mag-ingat ka. Si Clara ay isang doktor, kaya hindi siya papatayin ni Tyson. Ligtas siya sa ngayon. Tungkol sa pagbabantay sa akin, mayroon akong dimensyong bulsa. Ang pagkain at tubig ay walang problema. Hintay ka lang. Hintay hanggang mamatay ka.
Buksan! Buksan! Amo Tyson. Ano ang problema? Pinapalitan ko ng bahay sa iyo. Buksan mo ang pinto ngayon o babarilin kita. Nakapagdesisyon ka na ba? Amo Tyson, iyon na ang bahay na ito. Aalis na kami agad. Mahal, Patayin siya. Doc, kailangan mong masanay dito. Tyson talagang baliw. Sa mga susunod na araw, lagi akong nakakarinig ng mga kalabog at suntok mula sa katabing bahay. Si Tyson at ang kanyang mga tauhan iyon naghahanap ng mga butas sa aking silid. Akala ni Tyson ay lalabas ako para kumuha ng tubig mula sa natunaw na nyebe. Palagi niyang masasamantala ang pagkakataon para patayin ako. Sayang. Mayroon akong dimensyong bulsa. Walang problema ang tubig. Ako, ayoko pang mamatay. Anong problema? Kailangan kong hanapin si Clara para mailigtas niya ako. Clara, Dr. Miller, buksan mo ang pinto. Buksan mo! Anong problema? Tingnan mo ang sugat ko at iligtas mo ako. Masyadong malala ang impeksyon at gangrenous na. Walang paraan para operahan? Walang antibiotiko. Sa pinakamatagal, 3 araw, ang impeksyon ay magdudulot ng respiratory failure at papatay sa iyo. Hindi, ayokong mamatay. Brody, hindi ba't sasama ka sa akin? Ayokong mamatay. Victor, magkapatid tayo. Nakalimutan mo na ba? Nagsama tayong uminom, naglaro ng laro, at tinulungan pa kita na ligawan si Chloe. Victor, pakiusap. Bigyan mo ako ng gamot, kaunti lang, dahil ayokong mamatay. Kung nagawan kita ng masama sa anumang paraan, pakiusap. Maging maluwag ka. At nakikiusap ako sa iyo na nakaluhod. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Pare, di ba? Pare, magkapatid tayo. Hindi mo ako pwedeng iwan na mamatay. Brody? Akala mo hindi ko alam? Noong hinahabol ko si Chloe, nagpakasanto ka sa harap ko. Tinuruan mo ako kung paano siya habulin. Ginawa mo akong alipores niya. Pinaubos mo ang pera ko sa kanya. At ginawa mo akong sunod-sunuran sa kanya. Sa likod ko, kayo na pala. At ngayon, tawag mo sa akin ay kapatid. Siya. Nandaya siya sa akin. Pinaasa niya ako. Sinabi niya na tanga ka. Sayang daw kung hindi gagamitin pera mo. At sinabi niya na lokohin ka lang. Brody, kasinungalingan yan. Ikaw ang unang lumandi sa akin. Sabi mo tanga si Victor. Sayang daw kung hindi gagamitin pera niya. At sinabi mong, lokohin mo lang siya. Buwisit? Sino ba ang niloloko mo sa pagiging inosente mo? Sabi mo rin na iiwan mo siya kapag naubos pera niya. Hindi yan ang sinabi mo noong nasa kama. Buwisit! Kaya mong sabihin yan ikaw ang unang gumapang sa kama ko? Bitawan mo ako. Tama na. Bitawan mo ako.
tumahimik ka. Nag-iisip ako, kayong dalawa maaaring tulungan ako na kunin ang bahay ni Victor. Kaya, kayong lahat ay mga talunan. Ako, hindi ako talunan. May gamit ako. Kaya kong gawin ang kahit ano. Ako, kaya ko. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Clara, mas mabilis kang lumaki kaysa sa inaasahan ko. Patay na si Brody. Susunod, sina Tyson, Chloe at ang iba pa. Ginagawa ni Tyson lahat para mag-recruit ng mga tao. Pinalalawak ang kanyang kapangyarihan. Sumusunod sa landas ng aking nakaraang buhay, ang supply ng karamihan sa mga sambahayan ay halos naubos na. Si Tyson ay nagre-recruit ng mga basagulero na ito at malapit na siyang magsimulang masaker ang iba. Saka na ang oras. Kamusta ang lagay mo diyan? Nabaliw na sina Tyson at ang kanyang mga tauhan. Wala na lahat ng pagkain ngayon. Nagsimula na silang kumain ng tao. 2 araw na akong hindi kumakain. At parang mamamatay na ako sa gutom. Victor, maililigtas mo ba ako? Ang isang top surgeon mula sa isang malaking ospital ay hindi madaling mahanap. May gamit pa ako kay Clara, kaya hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay ng ganito. Gawin mo ako ng pabor, at pagkatapos nito, papayagan kitang mabuhay. Kaya kong tanggapin si Clara, pero kailangan niyang magbigay ng patunay ng katapatan. Simple lang ang kondisyon ko, maging kapakipakinabang, huwag magdulot ng panganib, at huwag maging peking santo. Sigurado ako sa unang 2. Para naman sa 3 punto, kailangan kong malaman kung kaya niyang maging walang awa kung kinakailangan. Alam kong pagsubok ito ni Victor. Mapanganib ito. Pero kung hindi ko ito gagawin, malapit na akong mamatay sa kamay ni Tyson. Tanggap ko. Kailangan kong sumugal. Nahimatay na sila. Napili. Ano ang susunod? Kalad ka rin sila palabas sa balkonahe. Hindi ako pupunta roon. Baka bitag iyon na inilatag nila. Ano pa ang kailangan mong gawin ko? Sapat na iyon, pumunta ka at maghintay sa pintuan ko. Ang init na ito ay hindi ko na naramdaman ng matagal. Ang ingat mo talaga. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo. At inalagaan ang mga kaaway mo. Hindi ba sapat iyon para makuha ang tiwala mo? Ang mga taong iyon para sa iyo ay malaking problema rin. Hindi mo sila inalis para lang sa akin. Kailangan mo ring mabuhay. Ang pag-alis sa kanila ay nagpapatunay lang na kapakipakinabang ka at natutugunan ang pangunahing pangangailangan para maging katulong ko. Pero sa susunod, kailangan mong patunayan na wala kang masamang balak. Ano ang gusto mong gawin ko para maniwala kang wala akong masamang balak? Itaas mo ang mga kamay mo. Hahanapin ko para masiguradong wala kang tinatagong sandata. Kung gusto mo ng isang bagay, kailangan mong bayaran ang halaga. Okay, nakuha ko. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Gasa, alkohol, gunting, lahat ng karaniwang supply medikal, walang sandata, walang kahina-hinala. Malinis lahat. Dapat maligo ka muna. Matagal na akong hindi naliligo. Malamang mabaho ako. Pero wala akong choice.
May malilinis na damit dito. Pwede mong isuot mamaya. Salamat, Victor. Matagal na akong hindi naligo. Nasayang ko ang tubig mo. Hindi ka galit sa akin, di ba? Maupo ka. Makinig ka. Pinayagan kitang manatili dahil may halaga ka sa akin. Pero dapat mong sundin ang lahat ng utos ko. Kung hindi, palalayasin kita. Kung may tutol ka, pwede kang umalis ngayon. Sige, gagawin ko ang sasabihin mo. Malapit na ang oras. Oras na para ayusin ang isang bagay. Sa buhay na ito, ikaw naman ang mahiga sa labas, -112 degree, sapat para unti-unti mong maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lamig, kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa, at kung ano ang ibig sabihin ng naghihintay na mamatay. Victor, Victor, pinagbabawalan kitang makipag-ibang babae. Akin ka. Lahat ng sa iyo ay akin. Hindi ka papatay. Kaya akala ni Victor na patay na ako. Kaya niya pinayagan si Clara, ang masamang babaeng iyan, tumira. Ngayong alam niyang buhay ako, siguradong ako ang pipiliin niya. Victor, maayos naman ako. Dati sobra mo akong gusto. Hindi ka naman magbabago ng isip, di ba? Ako ang pinakamahal sa'yo. Palayasin mo siya sa bahay. Kung nakita ni Chloe kung gaano kami kalapit ni Clara, mababaliw kaya siya? Ang edukasyon, talento, at itsura ni Clara, alin doon ang hindi mas magaling sa'yo? Mas magaling siya kaysa sa'yo. Paano ko siya isusuko para sa'yo? Sa tingin mo ba, sapat ka na? Laging inakala ni Chloe na siya ay diyosa, na dapat sambahin ng mga lalaki. Ngunit ngayon, may ibang babae ang nagnakaw ng lalaking akala niya ay sa kanya. At higit pa, mas maganda at mas mahusay siya. Kaya doble ang sakit at kawalan ng pag-asa. Victor, hindi. Hindi mo to magagawa sa akin. Mahal ka ni Chloe. Mahal ka ni Chloe higit sa lahat. Tiyak na nagsisinungaling siya sa iyo. Hindi ka talaga niya gusto. Bigyan mo ako ng pagkakataon. At patutunayan ko na ako ang talagang nagmamahal sa iyo. Bakit ako naging bulag noon? Na hindi pinakasalan ng isang dakilang tao tulad ni Victor. Sa aking nakaraang buhay, ganito rin siya nagpanggap na biktima. Ang masamang babaeng ito, kung gaano siya nagdurusa, mas lalo akong natutuwa. Victor, huwag kang umalis. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Akala mo ba ay malupit ako? Tiyak na may mga dahilan ka sa paggawa nito. Matalino ka? At sa ganoong paraan, magiging mas madali para sa ating lahat ang magkaintindihan. Dapat mong maunawaan kung gaano kahirap ang labas at, maliban sa pag-asa sa akin, wala kang ibang paraan upang mabuhay. Kaya ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Kaya makinig kang mabuti. Lihim. Gusto mo bang sabihin sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang lihim na ito. Ito ay para matiyak na mananatili kang tapat sa akin. Mayroon akong hiwalay na dimensyong bulsa. Ang dahilan kung bakit ako nabuhay ng napakalaya at nakaligtas hanggang ngayon ay dahil sa loob ng aking dimensyong bulsa, marami akong nakaimbak na supply. At hanggat ako ay buhay, maaari kang sumama sa akin at tamasahin ang mga supply na iyon. Talaga bang totoo ang mga kapangyarihan? Kainin mo. Para sa iyo iyan. Diyos ko, paano naging ganito kasarap ang isang pirasong tinapay? Naniniwala lang ako sa mga interes. Hindi ako nagtitiwala sa kalikasan ng tao. Ang kalikasan ng tao ay maaaring maging baluktot.
Sa pamamagitan lamang ng pagpapaalam sa kanya na ako ay buhay siya ay makakaligtas. Saka lamang siya bubuo ng alyansa ng kaginhawaan sa akin. Alam mo ba kung bakit sa lahat ng tao sa gusaling ito? Kahit na hindi tayo ang pinakamalapit, pinili pa rin kita. Dahil isa akong doktor, lahat ng kailangan mo ay nasa iyo na. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ka magkakasakit o masasaktan. Isa yon. Ngayon, ang pangalawang punto. Alam mo ba kung bakit? Dahil babae ako at napakaganda pa. Gusto ko talaga si Clara. Maganda siya. Sa katawang ganyan, sinong lalaki ang hindi magnanais sa kanya? Ang mabuhay sa araw ng paghuhukom ay matagal na laban. Kailangan mo talaga ng kasama para sa emosyonal na suporta. Baka siya na yon.